Another day at another baon serye nga tayo mga mamis. Hindi, charot lang. Hindi ko talaga alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan yung pagpe-prepare ng baon ni Athena. Kaya ako napapansin yung mga mamis, wala talaga akong vlog na baon serye kasi nga hindi naman talaga ako laging ganto. So anyway mga mamis, dahil nga may pasok na naman si Athena, gumising na naman ako ng napakaaga para mag-prepare ng kanyang baon. At kung nung first day of school nga niya mga mamis, ang aga ko nagising 4 AM, ngayon mas maaga, 3 AM pa lang nagising na ako kasi nga nagsaing pa ako. So yung sinain ko naman mga mamis hanggang gabi na yan. At ang baon pala ni Athena, ulam pala niya ngayon ay chicken a la king. Daddy ni Athena ang nag-request neto kasi nga para masaya naman daw si Athena at ma-enjoy naman daw niya yung baon niya. Dahil nga nakapagsaing na ako, itong ulam naman niya ang lulutuin ko. Naglagay lang ako muna ng pang breading. All-purpose flour, nilagyan ko lang ng salt, pepper, paprika at garlic powder. Tapos naghiwalay lang ako ng konti, nilagyan ko ng itlog at konting tubig, tas hinalo-halo ko. Chicken breast ang gagamitin ko dito mga mamis. Itong chicken breast na to, gabi pa lang naman ay natimplahan ko na to. Salt, pepper, tsaka paprika din yung tinimpla ko dito at garlic powder. Etong chicken breast muna ang uunahin ko, mamaya na yung sauce. Etong chicken breast pala na to mga mami, isang buong manok talaga to. Tapos gabi ako na ang naghiwa-hiwa. Pinaghiwa-hiwalay ko na sila mga mamis or tinarya-tarya ko na. At dahil nga hindi naman talaga ako marunong mag-debone ng manok, etong at konti lang ang nakuha kong part ng breast doon sa manok. At itong chicken breast na to mga mamis ay hindi niya lang to pambaon sa school. Ito na rin yung pang-almusal niya, pag uwi niya tanghalian hanggang gabi na rin. Kami naman kasi ni daddy dahil nga meron pa namang manok sa rep, magpiprito na lang ako kapag kakain na kami. Inuna ko na lang muna tong kay Athena mga mamis kasi nga siya naman yung may pasok kasi ako nandito lang naman ako sa bahay. Pwede naman ako magluto or magprito na kapag nagutom na kami ni daddy. So anyway, natapos na ako magluto ng chicken breast. Hindi ko na pala siya nalagyan ng breadcrumbs kasi yung breadcrumbs namin pagtingin ko expired na kaya hindi ko na ginamit. Tsaka okay lang din pala mga mamis na walang breadcrumbs kasi hindi siya matakaw sa mantika. So pagkatapos kong prituhin yung mga chicken breast, nagprito pala ako ng itlog kasi nga kakarating lang ni daddy galing trabaho and kakain siya ng tinapay, itlog yung palaman niya. So nung natapos naman ako magluto ng itlog, inilagay ko na nga muna dun sa lamesa. Ang sunod ko namang lulutuin ay yung alaking sauce. Itong version ng alaking sauce pala na lulutuin ko ngayon mga mamis, ay ngayon ko lang gagawin to kasi nga hindi talaga ganito yung ginagawa kong alaking sauce. Meron kasi ako napanood na tipid version kaya ito yung tinry ko. So bali naglagay lang ako ng butter tapos inilagay ko na rin yung carrots para nga medyo maprito na or magisa na. Tapos naglagay lang ako ng 2 kutsarang all-purpose flour yan mga mamis. Tapos nung medyo naluto na nga or medyo nag-brown na siya, nilagay ko na tong evap. Yung alaking sauce version ko mga mamis, nilalagyan ko talaga siya ng all-purpose cream kasi mas masarap talaga at mas creamy. Tapos ayun, nilagyan ko na din pala to ng half lang ng chicken cubes. Tapos naglagay lang din pala ako ng pamintang powder. Kaya pala half lang nilagay ko sa chicken cubes mga mamis kasi baka pag nilagay ko yung buo umalat na ng sobra. So ganito lang kadali gumawa ng alaking sauce mga mamis. Pero kung mas may budget kayo, mas okay kung lalagyan nyo rin siya ng all-purpose cream kahit yung maliit lang. Tapos pagdating naman sa pagtimpla mga mamis, mas okay or mas better kung ilalagay nyo yung isang buong Knorr chicken cubes. Ako kasi half lang para nga hindi sobrang alat kasi nga alam nyo naman umiiwas kami talaga sa alat. So yun na natapos naman ako magluto, binigyan ko na si Athena na kakainin niyang pang-almusal. Tapos hinanda ko na rin itong babaunin niya. Pero hindi ko muna tinakpan kasi nga mainit pa yung kanin at saka yung chicken. Hindi ko na muna nilagay yung divider kasi hindi ko alam kung saan ko talaga nailagay. Meron naman niyang kapatong, hindi ko na lang din ginamit. Okay na yan mga mamis kasi ganoon din naman pagsasamahin din niya ni Athena. Nung natapos ko naman ng i-prepare yung babaunin ni Athena, habang inaantay ko siya sa pag-aasikaso niya, tinimplahan ko naman na si daddy ng kape para nga may kapartner yung kakainin niyang tinapay. Then maya-maya nga mga mamis, nung natapos si Athena mag-asikaso, binalikan ko na nga itong ipapabaon ko sa kanya. Dahil nga malamig-lamig naman na to, ay tatakpan ko na at ilalagay ko na nga sa lunch bag niya kasi baka makalimutan pa. Sasamahan ko na din pala to ng 2 yogurt drink. Kung naalala niyo diba nung last time na nag-upload ako, meron ako mga nabiling buy one take one na yogurt drink. So hanggat meron pa nito mga mamis ay mapabaunan ko siya. Pero pag wala na, balik na ulit siya sa puro tubig na lang. Eto, natapos ko na nga ilagay dito sa lunch bag niya yung kanyang babaunin. And si Athena naman nakapagbihis na, nagsuot siya ng jacket kasi medyo maulan talaga niyan. Pero nung paglabas niya, matindi na yung sikat ng araw. So dahil nga hindi pa naman inaantok si daddy, siya na yung maghahatid kay Athena. At kapag hindi pa rin siya nakatulog bago mag-uwian si Athena, ay siya na rin talaga ang magsusundo. Hindi na nga nagmotor si daddy at si Athena kasi nga sobrang lapit lang naman or sa likod lang naman apartment na to yung school ni Athena para na rin makapag-exercise silang dalawa at may bonding.